Okay, magandang gabi po sa ating lahat dito sa Pilipinas at isang mapagpalang araw muli sa lahat ng mga nasa ibang bansa na ito ay nanonood at nakikiisa sa ating pong patuloy na pagsama-sama sa pag-aaral ng mga katotohanan na ito ay magbubukas sa atin ng tamang direksyon ng ating mga buhay. Kaya salamat po dahil ito po ay sa mundo ay year 2025 na ngayon, January 1. But I praise God dahil ito ay kailangan po na mapag-unawaan po natin kung ano itong mga bagay na nagaganap sa daigdig na ito, sa mundong ito, upang malinawan at makita po natin ang tunay na landas ng katotohanan na kinakailangan po na ating pong dalhin sa katuparan upang ang buhay na Diyos na siyang nagbigay sa atin ng pagkakataon na makibahagi sa kanyang kaharian sa pamamagitan ng kanyang pagkakaloob ng divine amnesty ay malugod sa atin po at tayo po ay makiisa sa Kanya sa patuloy na paglalakbay natin sa daigdig na ito na matagumpay po natin na tahakin ang daigdig na ito hanggang sa Kanyang kaharian. Kaya sa oras na ito ay muli ay bukas na po natin ang ating mga kaisipan. Hayaan natin na dumako po tayo sa lampas ng ating limitasyon dahil ating pag-aaralan ngayon ito ay hindi po madaling tanggapin dahil ito po ay nakagisnan na po ng mahabang panahon ng mga tao mula pa po nung first century hanggang sa panahon po natin ay ito na po yung niyakap ng maraming mga tao upang isa katuparan ang nabuo ng mga selebrasyon, lalo higit itong bagong taon na selebrasyon. Kaya po, kailangan talakayin po natin ito upang sa ating pong patuloy na paglalakbay ay nakakasiguro po tayo na tayo ay hindi po nalilihis sa landas na tayo ay patuloy na matagumpay na matuntun po natin ang daan tungo sa kaharian po ng ating pong Panginoon. Kaya sa oras na ito ay ating pong buksan ang ating Biblia mula sa 2 Timothy chapter 3. Verse 1 hanggang 7, ito po babasahin ko po sa inyo sa King James Version. Ito ay hindi po ito katuruan kundi ito ay babasahin ko lamang po itong batayan po natin na ito ay impormasyon sa mga pangyayari sa ating panahon at mga hinaharap. This know also that in the last days perilous times shall come. For men shall be lovers of their own selves, covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy, without natural affection, truce breakers, false accusers, incontinent, first despisers of those that are good, traitors, heady, high-minded, lovers of pleasures more than lovers of God, having a form of godliness, but denying the power thereof, from such turn away, for of this sort. Okay, hanggang sa 5 na lang. Father, thank you for the scripture that you have opened unto us today. We pray, dear God, to continue unveil lahat ng mga tabing, Panginoon, na ito'y tumatakip sa lahat ng mga katotohanan na nasa likuran ng kasulatan na ito na patuloy magbigay sa amin, Panginoon, ng malinaw, Lord God Almighty, na sandigan po namin, Panginoon, sa patuloy na paglalakbay po namin sa daigdig na ito hanggang matawid namin, Panginoon, Lord God, tungo sa iyong kaharian. Dalangin ko po na damitan mo kami ng lahat ng karunungan at kaalaman na nanggagaling sa iyo at hayaan mo, Diyos, na may bukas ang pintuan ng kalangitan palagi upang ibuhos mo, Panginoon, ng lahat ng spiritual na pagpapala sa lahat sa amin, Panginoon, na ito ang siyang patuloy na magbabago at magpapalaya sa amin, Panginoon, mula sa kapangyarihan ng kadiliman hanggang kami ay lubos, Panginoon Lord God, na hindi na nawala na pong
ugnayan, Panginoon, sa aming buhay, Panginoon, kay Satan, kundi ito, Diyos, ay maipagkaloob na ang lahat ng ito sa iyo, Panginoon, Lord God Almighty. Ang aming buong pagkatao, buong katauhan, Panginoon, upang kami karapat-dapat na maging kabahagi sa iyong ibinangon na iyong gobyerno, Panginoon, Lord God. Salamat po sa iyong pag-ibig at kadakilaan. Salamat, even the presence of all your heavenly hosts na pinamumunan, Angel Michael, Angel Gabriel, Lord God Almighty, at higit sa lahat, your holy presence, O God, at patuloy na bukas na pintuan ng kalangitan, upang kami ay malaya, Panginoon Lord God, na maglakbay tungo, Panginoon Lord God, na manatiling your holy presence all day long. Father, we thank you. We give you praise, glory, and honor in the most wonderful name, Lord and Savior, Jesus Christ. Amen and amen. Okay. So, ang ating tatalakayin ngayon ay ito po ay exposing, ipagpatuloy po natin yung exposing the deeds of darkness, New Year celebration. So, kailangan maintindihan at maunawaan po natin kung ano itong New Year celebration. Actually, kung titingnan po natin, sa lahat ng panahon na tayo po ay nabubuhay sa daigdig na ito, ay tayo po ay minumove. We are moved by a Roman time. Ito po yung ating pong linalakbayan. Kaya itong New Year's actually ay noong pa man, unang panahon, nung hindi pa ito solar calendar, ang batayan dito ay nasa lunar pa lamang, lunisolar, ay ito ay sineselebrate na noong paman, noong panahon ng noong ancient Egypt. Na ito ay ang New Year noon ay sineselebrate about March and April. Pero nung umupo po si Julius Caesar, Emperor Julius Caesar, ay kanya pong i-declare na ang New Year's ay ito na ay gaganapin na sa buwan ng January. Kaya dito na po yung mag-uumpisa ng bagong taon sa mundong ito. Maraming mga iba't ibang taon sa iba't ibang mga nasyon kung kailan nila sineselebrate ang New Year. Meron nagse-celebrate ito dito sa ng March, meron din yung September, at meron din yung December. Actually, ang mga Jewish people ay sila ay sineselebrate ito, pero kakaiba po dahil ito pong Gregorian celebration calendar through Gregory the 8th ay ito po yung worldwide concerning yung celebration of Christmas, of New Year. Ang mga Jewish people ay kanila pong sineselebrate yun, yung New Year, na ito ay nasa September and October. Pero yung kanilang sineselebrate ay ito po yung tagumpay na kanilang nagaganap sa pagtupad nila sa batas. Yung pong Feast of the Passover, yung pong Feast of Unleavened Bread, at mga iba pa. Kaganapan sa kanila pong pagtupad doon sa batas na ibinigay ng Diyos kay Moses. Pero itong nakagisnan po natin, at ito yung dito na natin niyakap kung paano i-celebrate itong New Year, ay ito po ay nanggaling. Instituted by Julius Caesar noong 45 BC, before Christ. At nung
nakaupo si Pope Gregory VIII, ay ito po ay kanyang pinagtibay noong 16th century na yung New Year ay magaganap sa January 1. Pero take note po, dahil yung January ay nanggaling sa pangalan ng kanilang goddess or Roman gods na si Janus. Si Janus po ay siya po yung beginning and the end. May dalawang mukha po yan. Nakikita niya yung umpisa, makikita niya yung katapusan. Siya po yung entrance and exit. Kaya dito ay dineclare nila ng mga emperor at maging si Gregory Pope VIII na yung celebration ng New Year is January 1 upang dito ay upang parangalan ang kanilang God o Diyos na si Janus sa araw na yun. Dahil yung January ay siya po yung pinagmulan ng buwan na ito. Kaya nga January dahil Janus, doon po nila kinuha. Kaya sa kanilang pagse-celebrate sa New Year ay is to honor the Roman gods, walang iba kundi si Janus. So kakaiba po yung celebration ng mga Israelitas at saka itong ibinangon nila Julius Caesar, Emperor Julius Caesar. Dahil itong mga Hudyo ay kanila pong sineselebrate yung tagumpay na kanila pong nagaganap sa pagtupad at pagsunod sa batas ng Diyos na ibinigay kay Moses. Pero dito sa ibinangon nila na dito na po tayo naalipin at dito na po tayo sumunod ay upang parangalan na di alam ng buong mundo na upang parangalan yung Roman gods na si Janus. Kaya January 5. So malaki po ang pagkaka-confuse, pagkakalinlang ng mga tao. Dahil ito pong celebration of Christmas, of New Year, mula pa po noon ay ito po ay pagan's way. Sa mga pagano po ito. Na dito na po tayo napasama sa pagan's way. Kaya makikita po ninyo, pagpasok na ng bagong taon, ano ang sinasabi ng mga tao? Dito na nila na ibubuhos yung kanilang paniniwala, dito na nila binubuhos yung kanilang pagbabago ng kanilang mga buhay. Kaya anong sinasabi nila? Na bagong taon ay magbagong buhay. Kaya sa umpisa, oo, maganda yung control ng tao, yung kanilang moral values, pero unti-unti habang patungo po doon sa last month ng year, doon sa December, ay palala at palala naman yung pagkatao ng mga tao. So ito po yung, dahil ito po yung pagkatao o nature, yung Roman gods na si Janus, na siya yung umpisa at siya rin yung katapusan. Kaya pagdating dito, magkakaroon na naman ng panibagong taon. So, nawawala po yung katotohanan na ang sabi ni Pablo in 2 Corinthians chapter 5 verse 17, if any man is in Christ, he is a new creature. All things has passed away, new things has come. So, ibig pong sabihin,
na hindi po yung taon na ito ay mababago ang buhay ng tao. Mali na po yung pagtangkilik ng tao doon sa pagkakaroon ng bagong taon. Dahil ito yung nakikita nila na kapag nagpapasok na sila sa bagong taon, ay andun na po yung pagbabago ng kanilang mga buhay. Pero mali, dahil ang pagbabago ng buhay ng tao ay kapag nakay Kristo ka na. Ikaw na ay namumuhay in the presence of the risen Christ. At kapag nakapasok ka po, hindi na po kailangan na pagdating sa December ay magpapanibagong pagbabago na naman. Hindi po. Dahil at the time na ito'y natagpuan mo the risen Christ and you cleave unto Him at natanggap mo the seal of the Spirit of promise, ito po ay tuloy-tuloy na po hanggang sa pagdating ng hangganan ng lahat ng bagay up to eternity. Kaya ito po yung trabaho ng demonyo. Marami po ang nililinlang ng mga tao. Kaya mga tao, hindi na po sila nagkakaroon ng puwang. Nakatagpuin the risen Christ dahil yung kanilang kaisipan ay nakukondisyon sa celebration ng Pasko na ito po ay in-institute ng mga Roma. At ito ang niyakap ng maraming tao kahit na sa maraming mga papastors. Kaya makikita bakit maraming mga paputok. Bakit maraming mga fireworks. At maraming mga iingay sa pagpasok ng bagong taon. Kasi ang paniniwala nila, lalo na sa mga ancient Chinese, at maging ang doon sa Europe or London, ay kapag may mga fireworks, ay papasok daw yung good luck, yung swerte. Kaso maraming minalas dahil nasunog at nasugatan, nasabugan ng mga paputok. At ang kanilang paniniwala na kung sila po ay magki-create ng ingay, pagpalo ng mga lata, pagpalo ng mga kaldero, pag-iingay sa iba't ibang mga anumang mga elemento, ay yun po ang kanilang paniniwala ay upang palayasin at ang mga evil spirit para mahadlangan sila sa pagpasok sa bagong taon. At ito yung pinapaniwalaan ng marami. Kaya makikita po ninyo, kahit na ipinagbabawal yung paputok dahil makakadisgrasya, ipinagpapatuloy ng mga tao dahil sa paniniwala na kapag may ingay, nagkakaroon ng yung mga demonyo ay sila po ay mapapalayas. Pero tandaan po ninyo na ang mga demonyo ay hindi po natatakot sa ingay. Dahil ang kanilang sila po noong tayo po ay ipinanganak sa daigdig na ito, sa ilalim ng kapamahalaan ni Satan sa kadiliman, itong ating katawan ay ito yung cage of darkness, the habitation of devils. Kaya nga sinasabi ng banal na kasulatan, sinasabi ni Pablo kay Timothy, na yung last days, that in the last days, ito ay sinulat ni Pablo, nasulat, sinabi ni Pablo, sinulat niya nung 1st century, that in the last days, perilous times shall come. For men shall be lovers of their own selves, covetous, boasters, proud,
blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy, without natural affection, truce breakers, false accusers, incontinent, first, despisers of those that are good, traitors, heady, high-minded, lovers of pleasures, more than lovers of God. So, ibig pong sabihin, na yung sinabi ni Pablo na in the last days, ibig sabihin mula sa first century, ay patungo po sa huling panahon, ang katauhan, ang mga tao ay palala ng palala. Pasama ng pasama. Kagaya sa amin noon, bagamat kami ay andoroon, lasinggero, ano pa man, pero hindi po naalis yung amin pong pagrespeto sa mga matatanda, sa mas panganay sa amin. Andun po yung respeto namin sa mga magulang. Pero ngayon, anong mangyayari? Ang mga magulang na ang dapat magrespeto sa anak. Kaya kung pagsabihan kami noon yung mga matatanda, pinapakinggan namin. Nakikinig kami dahil sa aming respeto sa kanila. Pero ngayon, hindi na sila nakikinig. Kaya yung magulang na ang nakikinig sa anak, kung ano yung kanilang sasabihin. Ganun po kalala. At nandito na po tayo sa napakalapit na nakatapusan ng last days. Kasi yung last days, nung napunta ang Panginoong Hesus in the cross of Calvary, nung bumaba siya bilang si Kristo, yun na po yung umpisa ng last days. At inuulit ko po na yung panahon na ito, nung napunta ang Panginoong Hesus in the cross of Calvary, ito na po yung ibinigay ng Diyos sa lahat ng mga tao sa buong mundo upang bigyan ng pagkakataon na tumawid na sa kingdom ng Panginoong Hesus. Dahil kung hindi, lahat ng mga hindi tatawid at hindi makakatawid ay bagamat nagbabasa sila ng Biblia, bagamat nagtuturo sila ng Biblia, ngunit di sila nakatawid in the presence of the risen Christ, ito po ang magiging kanilang pagkatao. Na ito yung sinasabi ni Pablo, na ang sabi niya, yea, and all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. But evil men and seducers shall wax worse and worse, deceiving and being deceived. Kaya, worse to worse, at nalilinlang ka na, malilinlang ka pa, lalo ka pang nalilinlang. Masama ka na, masama na yung katatayuan mo, lalo pang mapapasama hanggang sa huling panahon. Kaya makikita niyo ang panahon natin ngayon. Napakatindi na ang nagaganap, na hindi na kayang kontrolin ng kaisipan ng tao ang mga nangyayari. Dahil ang lahat ng mga nangyayari ay hindi po sa tao nanggagaling, kundi ito ay impluwensya ng mga demonyo. As we are motivated sa mga iba't ibang mga naglabasan, itong pagan celebration, ay ito po yung mga cults and occultic celebration. Mga kulto, mga occultic power, ito na po yung kumikilos. Kaya po sabi ni Pablo na pasama na ng pasama ang daigdig. Na ang sabi po niya rito, ang sabi po niya dito sa binasa ko, having a form of godliness, but denying the power thereof, from such turn away. So, kung titingnan po natin, lahat ng mga nagse-celebrate, dahil ito po yung instituted by the Roman Empire,
maraming mga nagse-celebrate and ang kanilang paniniwala na sila ay pinagpapala ng Diyos. So andun yung kanila pong sinasabi na sila ay nagpapasalamat sa Diyos, Panginoon, hallelujah, dahil itong bagong taon ay panibagong buhay, mga ganon ang sinasabi nila. Pero anong sabi dito? But denying the power thereof. Ibig pong sabihin, sino ba yung sinasabi, having a form of godliness but denying the power thereof? Yung tunay na godliness, ang kapangyarihan nito, ang Panginoong Jesucristo, the risen Christ. Pero they deny this one. Dahil ang kanila pong niyakap, na taglay-taglay ang pangalan ng Panginoong Hesus, ay yung pong naitatag na mga tradition at mga celebration na binuo ng mga pagans. Maring sabihin natin, Pastor, itong mga Romans ay Christian. Totoo po yon, pero before Emperor Constantino, nung taon 313, before 313, sila po, ang Romans po ay hindi po Christianity, kundi ito po ay pagans cult, na ang kanilang Diyos dito ay si Sol Invictus. Sol Invictus is the great god of the Roman Empire. Kaya lang noong pong dahil doon sa pagnanasa ng mga emperor na yung kanilang pangalan ay madala sa buong mundo, kaya nakita nila na yung kapanganakan ng Panginoong Hesus ay ito po ay tanggap ng lahat sa buong mundo. Kaya sabi, ito po ang pinaka-effective religion na kinakailangan papalit to replace that pagans celebration na Sol Invictus into Christianity. So, ito ay pinagtibay ng Roman Catholic na yung Catholic na salita ay universal church upang yung pangalan ng Romans at yung kanilang layunin to impose their global hierarchy ay maganap po sa buong mundo at naganap nga. Kaya makikita po ninyo walang sinumang nagbubunyi pag dumating ng unang taon, January. Dahil we are influenced sa kasiyahan na magbunyi na di natin alam that we are influenced in honoring the Roman gods, Janus. Wala pong masama kung hinggil doon sa calendar, Julian calendar, at napalitan po kay Gregory, wala pong problema. Although sila po yung nag-imbento ng mga panahon na dito tayo bumatay na ginamit kung hanggang gaano na tayo katagal na nabubuhay sa daigdig na ito. Kaya nagagamit po itong Gregorian calendar na pinalitan niya yung Julian calendar, kunti lang ang diferensya noon. At dito muna makikita na habang dumarating ang pagbabago ng calendar year,
Actually, calendar lang ang nababago. Ngunit ang tao hindi dahil nagbubunyi at pinaparangalan yung Roman gods na si Janus, na yung pagpalit ng mga ng mga calendar year, dito muna makikita at magbibigay sa atin ng impormasyon or babala na malapit na yung panahon na nakatakda. Lumalapit na tayo sa panahon na nakatakda. Na dito na kapag dumating yung kamatayang physical, it's either na malapit na natanggapin mo yung lugar ng impyerno or yung itinakda ng Diyos na ito yung kanyang glorious kingdom sa kalangitan. So dito maganda po na magagamit. Although we are moved by the Roman time, pero yun lang ang pinakamagandang bagay na nakakonect sa ating mga buhay sana. Na ipinapalam kung gaano na tayo katagal at hindi po mahalaga kung gaano katagal dahil habang tumatagal at napapalitan po yung calendar year, it serves na ang ating physical na katawan. Si Satan po ang may control. Dahil inuulit ko po, ang ating physical na katawan, nung tayo po'y ipinanganak sa daigdig na ito, na wala tayong ugnayan sa Diyos, ito po yung bilangguan ng kadiliman. Dito na rin ang kanyang kingdom ni Satan. Dahil itong physical na katawan natin ay siyang nagbigay sa kanya ng legal authority to exercise his dominion sa buong mundo. Nakuha niya. Kaya kung ano yung i-impose nila, na ito ay kinakailangang gawin ng buong mundo, na parangalan ang mga goddess ng Rome, ay ito yung nagbibigay sa kanila ng kapangyarihan upang lalong madala ni Satan yung kanyang advocacy na sinabi ng Panginoon na siya'y pumunta to kill, to destroy, and to steal man's life. Kaya tayo yung nagbibigay ng kapangyarihan sa kanila. Kaya nga pasama ng pasama dahil lalo silang lumalakas at nagkakaroon ng kapangyarihan na ibagsak ang buong mundo upang ang lahat ng mga tao ay madala ni Satan doon sa kanyang destiny, na yung kanyang destiny ay impyerno. At yun yung original na destiny natin bilang mga pagans. Kaya makikita ninyo, hindi natin alam, dahil kung ano yung kinagisnan natin, kung ano yung narinig natin, at alam natin maganda sa pandinig, tinatanggap na lang natin. Dahil natutuwa tayo kung makikita natin na ng buong mundo ay nagbubunyi hinggil doon sa pagdating ng bagong taon. Pero di natin alam na yung ginagawa natin ay lalo lang natin dinadala ang buong mundo sa kapangyarihan ng kadiliman. Dahil doon sa pagkikipag-compromise natin doon sa itinakda ng demonyo na kailangan mangyari sa buong mundo, sa ating pong pakikipag-compromise ay lalo silang lumalakas at lalo silang nakakagawa ng kapangyarihan
na lalong magulo ang buhay ng tao. Kaya kung babasahin natin doon sa Revelation chapter 22 verse 11, na ang sabi po rito, na ito'y nasulat ang Revelation noong at least mga 95 AD, first century. He that is unjust, let him be unjust still, and he which is filthy, let him be filthy still, and he that is righteous, let him be righteous still, and he that is holy, let him be holy still. Ibig pong sabihin na ang sabi na yung masasama ay magpakasama at yung marurumi ay magpakarumi, ngunit ang mga matutuwid ay magpakatuwid at mga banal ay magpakabanal sa panahon na ating nilalakbay. Bakit yung mga masasama ay magpakasama at yung matutuwid ay magpakatuwid? Dahil itong mga matutuwid, natagpuan nila at nakatawid sila in the presence of the risen Christ at hindi na po sila nakipag-compromise sa doktrina ng demonyo, sa kanilang tradisyon, sa kanilang celebration, pagan celebration. Kaya hindi na sila saklaw ng kadiliman dahil yung kanilang pagiging matuwid ay nandun na namumuhay in the presence of the risen Christ. Pero itong mga masasama ay magpakasama dahil i-deny po nila the risen Christ. They deny the power of godliness, which is the risen Christ. At kanilang niyakap itong doctrines, theological doctrines, na ito'y nagdala ng panganib sa buong mundo dahil hindi nila alam na habang ito ay itinuturo at sumusunod sa mga inimpose ng mga Romans na mga tradisyon, maging itong pag-celebrate ng bagong taon, ay di nila alam na ito ay lalo lamang madidiin ang tao sa pinakamalalim na puso ng kadiliman. Kaya mapanganib. At inuulit ko po na yung calendar year ay hindi po masama. Dahil ito ay nagagamit natin para malaman mo kung gaano ka nakatagal sa piling sa ilalim ng kapamahalaan ni Satan. At dito mo rin malalaman na habang nababago ang calendar year, ay lumalapit at lumalapit ka na po doon sa hangganan. It's either way na sa walang hanggang kaparusahan ka sa impyerno or sa kalangitan ka pupunta. Kaya nga sabi ng Panginoon sa mga Hudyo, na maliban sabi niya, di nyo malampasan, di nyo matawid ang mga katwiran ng mga Pharisees, pare-parehas kayong di makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ito yung sinasabi ng banal na kasulatan na sinasabi ni Pablo holding na sabi po niya rito, having a form of godliness but denying the power thereof, from such turn away. Bakit? Dahil tinalikdan nila yung presensya ng buhay na Kristo na siya ang magbabago ng lahat ng mga tao. Upang mabigyan ng lahat ng kapangyarihan na ang sabi ng banal na kasulatan in Ephesians chapter 1, far above principalities, rulers, and powers of darkness, and all the wickedness in the heavenlies, we are seated
doon sa mataas na antas na hindi na po kayang supilin ng mga demonyo. Kaya nga doon sa Luke chapter 10 verse 19, that I've given you power to tread on serpents and scorpions and all the power, na lahat ng mga kapangyarihan sa mundong ito. At hindi po yung paputok na matatakot ang mga demonyo. Dahil kapag ka nagbubunyang mundo, nagbubunyi rin sila na pasok-labas sa buhay ng tao, ang mga evil spirit. Kaya makikita nyo maraming nalalasing, maraming ganito nangyayari, pero sasabihin nila na sila ay nagpapakasaya doon sa layunin ni Satan na maalipin ang lahat sa buhay na ito'y magdadala sa tao sa impyerno. Kaya makikita ninyo na ang pagbubunyi sa buhay ay hindi po pag dumating ng panibagong taon ay doon ka magbubunyi uli sa panibagong yugto ng buhay. Hindi po. Dahil once na natagpuan mo the risen Christ, yun na yung pinakadakilang taon na natagpuan mo. Dahil magbago man ang taon sa kalendaryo, yung natagpuan mo ay tuloy-tuloy na hanggang sa eternity. Walang pagkatakot at andun ang kapayapaan, kagalakan, at hindi na maaaring pakialaman ang buhay mo ang mga demonyo. Maging yung Pasko, yung Christmas, yung Christmas is a pagan's religion na yung inimpose ng mga Roman Empire. Dahil kung titingnan natin ang katotohanan ng salitang Christmas, kung gagamitin mo yon in the light of the gospel, napakaganda. Dahil yun po yung layunin kung bakit napunta ang Panginoong Hesus in the cross of Calvary, at dito na po na-reveal na si Jesus ay si Kristo, at dito po mag-uumpisa ng bagong panimula ng bagong buhay. So ibig sabihin, ito na yung Christmas na nung natagpuan mo the risen Christ at napabilang ka sa grupo ng maraming mga tao nadamitan ng biyaya ng Diyos, which is the Holy Ghost, the seal of the Spirit of promise, at naging kabahagi ka doon sa grupo na nabigkis ng pag-ibig ng Diyos sa pagdadamit niya na pagbibigay ng seal of the Spirit of promise. Yun na yung Pasko, yun na yung Christmas sa buhay mo. And this Christmas will never be, hindi na po ito mawawala sa iyo hanggang sa eternity. Dahil ang tunay na kahulugan ng Christmas ay hindi po ito nababago ba taon-taon. Hindi po. Dahil yung ginawa ng mga Roma na inimpose ay that is pagan's way. Ganon din yung Pasko, yung New Year. Kaya makikita po ninyo anong sasabihin ng mga tao, ano ang New Year's resolution mo? Ay, gusto ko nang magbago, hindi na ako nagiinom. Pero habang dumadaan ng panahon, ay unti-unti bumabalik doon sa kanilang gustong maging resolution at naging hindi na po ito yung New Year's resolution,
kundi naging New Year's Revolution. Yun po yung katotohanan. Kaya po, anong sabi ng Panginoon ni Pablo? Upang tayo po ay maging acceptable unto God. Na ito yung sabi niya, reasonable of service. Anong sabi niya? Do not be conformed of this world. Huwag na kayong makisama sa mundong ito. But be ye transformed by the renewing of your mind. Magkakaroon lamang ng renewing of your mind once na ikaw ay nakapasok in the presence of God and you cleave into the life of Christ, then doon na magkakaroon po ng renewal ng iyong pag-iisip. Pero habang wala ka doon, alipin ka ng pag-iisip, ng kaisipan ng kadiliman. Alipin ka ng mga festival na kanilang ginagawa, the pagans festival, that cult festival, that is a pagan celebration. Na ito ay hindi natin alam. Kundi tayo ay sunod-sunuran na mga ginagawa na sa pag-aakala na yung pagpunta ng Panginoong Hesus in the cross of Calvary ay napasama na tayo, na kung mamatay tayo, pupunta na tayo sa langit, pero mali po. Dahil yung pagpunta niya in the cross of Calvary, ito yung nagbukas sa atin ng pintuan sa kalangitan. Dahil malaya na tayong humakbang palabas kay Satan para pumasok in the kingdom of God kapag gusto natin. Kaya nga lamang, yun nga ang problema dahil tuso si Satan at ginamit po niya yung Biblia upang ito'y mabuo na magiging theological doctrines na ito ay ituturo ng karunungan ng tao. Na habang ito'y itinuturo ng tao, yung nakikinig ay ganun na rin. Kaya nga sabi ni Pablo in 1 Corinthians chapter 2 verse 4 to 5, nang sabi niya, my word and my preaching are not from enticing words of man's wisdom. Magagaling sila. Matatalino, maganda yung kanilang pagbibigkas ng mga salita, nakakabighani yung kanilang mga pagsasalita. Kaya pag sinabi nila na si Pastor Pat ay kulto, maraming maniniwala dahil yung kanilang pagsasalita ay nakakabighani. Pagkatapos, mayayaman pa sila, so maraming maniniwala. Pero ang sabi ni Pablo, but demonstration of power and spirit. So that ang sabi niya, your faith ay hindi mababatay sa karunungan ng tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Na ito yung dinideny ng marami, denying the power thereof. Ever learning, but never come into the knowledge of the truth. Ever learning and never able to come to the knowledge of the truth. And who is the truth? It is Christ. Laging nag-aaral, laging nakikinig, laging nagbubuklat sa theological book, nababasa na nila lahat concerning Christ, pero never na nagkaroon sila ng ganap na kaalaman hinggil sa katotohanan, which is Christ. Dahil ang tunay na layunin kung bakit siya nung umakyat sa kalangitan, nung napunta sa cross at siya'y namatay, nabuhay at umakyat sa kalangitan at nag-report sa Ama, bumaba siya. In order to enthrone himself in our mortal being. Ano ang layunin na ma-enthrone niya? Upang magpakilala niya sa mga taong sumuko sa kanya. Dahil hindi mo siya makikilala sa iyong sariling karunungan. Dahil
wala ka pang pangunawa hinggil sa Kanya. Kaya yung pagpasok mo sa Kanya, pag sumuko ka, then magtotorono sa iyo, dadamitan Kanya ng Kanyang biyaya, which is the Holy Ghost. Na kapag ka ikaw ay, yung the Holy Ghost ay naidamit na sa iyo, makikilala mo na siya at mauunawaan mo na siya. Bakit? Dahil ang sabi ng banal na kasulatan, na yung espiritu na ang tao sabi, ang nakakakilala lamang sa kanya ay yung espiritu na nasa sa kanya. O espiritu ng tao, which is the spirit of this world. At gayon din ang Diyos, ang nakakakilala sa kanya ay ang espiritu na galing sa Diyos. Kaya kapag wala tayo, kasi nung nagkasala na, because of the transgression of Adam, nawala the Spirit of God sa atin. Dahil bumalik po ang Espiritu ng Diyos na ito'y inilakip ng Diyos nung ilikhain niya si Adan at Eva, na yung physical na katawan galing sa labok, inilagay niya yung kaluluwa dito at nilagyan niya ng puso, which is Spirit. Kaya malaya yung kanilang fellowship noon. Pero nung nagkasala sila, nag-black out, di na nila nakita ang Diyos. Dahil wala ng espiritu ng Diyos sa kanila, kundi emotion na lamang. At yun yung umiiral ngayon. Kaya may away-away, gustong magtayo ng kapilya, pero himukin niya yung mga gustong mapunta sa langit, masisilo sila dahil sa kayamanan ng tao. Kaya bumabalik po yung panahon ng Roman Empire dahil sila yung mga mayayaman na mga bansa na kahit mali yung kanilang mga turo, walang magawa kundi yakapin ng mga tao yun. Kaya yun yung sabi ni Pablo, do not conform. Kaya po mga minamahal na mga kapatid, maaring sabihin natin, Pastor, makipagsaya lang naman natin tayo doon sa pag-celebrate, pagbabago ng taon. Well, sasabihin ko po sa inyo, okay. Pero ang layunin kung bakit naibangon itong January 1, kung wala sana napapaloob dito concerning yung mga occultic belief, concerning yung pagpaparangal nila sa Roman gods na si Janus, okay, kahit i-celebrate, mag-celebrate ka. Kaso meron po na kung katulad sana yung mga pag-celebrate ng mga Jewish people concerning yung Feast of the Passover, yung Feast of the Unleavened Bread o ano paman, ay ito'y bunga ng pagtupad nila sa batas na binigay ng Diyos kay Moses. Pero itong pag-celebrate natin ngayon ay hindi. Dahil sa likuran na di natin alam na tayo po ay nakikisama sa mga Roman Empire na parangalan yung Diyos ng Roma na si Janus, itinutulak pa ang buong mundo na maipokus ang tao sa kaligayahan sa laman. The flesh. Kaya makikita nyo, ang daming bagong taon, di ba? Lechon dito, lechon doon, alak dito, alak doon. Ibig sabihin, it is the operation of the flesh. A carnal life. At alam natin nang sabi ni Pablo that a carnal life is, and a carnal mind is enmity against God. Pag sinabing enmity, ay ito yung enemies of God. Lahat ng mga tao na karnal ang pag-iisip ay kaaway ng Diyos. Kaya upang tayo makalaya at mabura po yung identity natin na ito yung pinanghahawakan ni Satan na ikaw ang kanyang tauhan,
ay kinakailangan humakbang ka na at tumawid ka sa harang na ito yung itong righteousness of the Bible, righteousness of the Scripture. Tumawid ka doon, tawirin mo yan at pumasok ka in the presence of the risen Christ. At sumuko ka sa Kanya. At huwag kayong magpapaniwala sa sinasabi ng maraming mga papastor na tanggapin mo lang ang Panginoong Yesus, hallelujah, bilang Panginoon mo at sariling tagapagligtas, ikaw na ay maliligtas, kapatid, bilang Gentile, bilang pagans, na walang pag-asa at walang Diyos na pinanganak sa daigdig na ito, wala kang karapatan na tanggapin ang buhay na Diyos. Pero binigyan ka ng pagkakataon na sumuko through that divine amnesty that Jesus has made in the cross of Calvary. Divine amnesty na malaya ka nang pumasok sa kanyang kingdom, pero kailangan sumuko ka 100%. Dahil ang sabi ng Panginoon, you cannot serve two masters. It's either, sabi niya, na kung gusto mong lumipat sa akin, iwanan mo siya ng lubusan. Pero kung hindi mo siya lubusan na maiwan, sabi niya, manatili ka na lang sa kanya at huwag mo na akong hanapin pa. Kaya dito makikita po natin na maging ang Panginoon ay binabalaan niya ang kanyang bayan. Dahil natatakot sila na itong buhay na physical ay mapuputol yung kanilang kasaganaan na suportahan ito, na ibangon itong physical na katawan. Natatakot sila na mamatay itong physical na katawan. Anong sabi ng Panginoon? Sabi niya, huwag kayong matakot sa pumapatay sa laman na hindi niya kayang patayin ang iyong kaluluwa. Ngunit matakot kayo sa may kakayanan na magdala sa iyong kaluluwa at sa iyong katawan sa apoy ng impyerno. At ang may kakayanan lamang na ikaw ay madala sa apoy ng impyerno is a carnal life. Yung carnal mong buhay. Yung carnal mong pag-iisip. Dahil yun po yung kingdom ni Satan na pinanghahawakan ng tao. Pinanghahawakan niya sa buhay ng tao. Ito po yung pinaka-stronghold ni Satan. At yung bagong taon ay ito ay ibinangon ng Roma, binangon ni Satan, ginamit ang Roma upang makapaglagay at mapagtibay niya ang kanyang stronghold. Kaya huwag lamang tayong sunod-sunuran. Mag-rejoice tayo in the presence of God. Tandaan po natin na ang mundo, ang offer ni Satan ay kaligayahan. Pero ang katapat nito ay apoy ng impyerno. Pero ang offer ni Jesus ay kagalakan. Na ang katapat nito ay walang hanggang buhay sa kalangitan. Mamili ka, kapatid. Mahirap tanggapin na agad-agad na makalimutan natin yung bagong taon. Actually, yung bagong taon ay kalendaryo lamang ang nagbabago. Bagong kalendaryo. Ngunit, napakaganda na dito mo makikita gaano ka nakakatagal sa kingdom ni Satan. At ilang panahon pa nang natitira. Paluwag na paluwag ba? O pasikip na pasikip na yung mundo mo para mahulog ka na doon sa kahihinatnan sa apoy ng impyerno. Kung hindi mo tinalikdan at di ka pumasok in the presence of God para isurrender ang iyong sarili sa Kanya. Para gamitin Kanya a dwelling place, His tabernacle. Kaya yung bagong taon na matagpuan mo, kapatid, in the presence of God, ay tuloy-tuloy na yon at hindi na nagiging luma, kundi tuloy-tuloy na bago at bago at bago araw-araw. Kaya po yon po ang ibig sabihin. Kaya pasensyahan na po. Pero itong bagong taon ay ginagamit ni Satan para lamang ang tao ay di nila namamalayan
na lalo lang silang naididiin diyang kanilang buhay in the kingdom of Satan. Kaya panahon na upang tayo po ay magdesisyon. Kaya po mga minamahal na mga kapatid, nasa sa inyo na ang pagpipili. Dahil ito po ay isang babala, tandaan po ninyo, nang dumating ang Panginoong Hesukristo sa mundong ito, dumating siya. Si Jesus ay isang babala na may darating na matinding sakuna sa buhay ng tao. Kaya yung sabi niya, sino man ang susunod sa akin ay hindi na siya lalakad sa kadiliman, kundi lalakad na sa liwanag. Dahil ako ang liwanag, sabi ng Panginoon. At hindi po nais ng Panginoon na dahil lamang sa nabasa mo at narinig mo, hinggil sa Kanya, ay inaangkin mo na natagpuan mo na siya, kapatid. Kailangan hanapin mo. At inuulit ko po, lahat ng mga nag-deny sa Panginoon at pinili yung theological tradition at theology, lahat sila ay mga false prophet, false Christ, false teacher, at mga kulto. Yun po yung sinasabi ni Juan in 1 John chapter 4, verse 1 to 3. Hindi po ako ang nagsasabi. At pinagtitibay ni Peter sa 2 Peter chapter 2, verse 1 and 2. Kaya maaaring hindi nyo nauunawaan ng binabasa ninyo dahil ang lahat ng ito ay nauunawaan lamang sa Espiritu. Kaya pag pumasok kayo in the presence of Jesus Christ at madamitan kayo ng Kanyang Espiritu, then doon pa lamang darating ang lubos na pangunawa at kaalaman hinggil sa mga bagay na ito. Kaya po, mahal ko kayong lahat at magandang gabi po sa lahat ng nandito sa Pilipinas at mapagpalang araw sa inyo sa buong mundo na nakikinig. At sabihin ko po sa inyo, isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Magandang gabi po. Father, thank you, Lord, for this day. I pray to continue, Lord God, na unveil lahat mga katotohanan na napapaloob sa mga kasulatan na ito. And I pray, O God Almighty, to bless everyone and keep them, that all this truth, Lord God, ay magkaroon ng rema sa kanila, and I shield it, the power of your blood, and the power of thy resurrection. Father, we thank you in Jesus' mighty name we pray. Amen.